Another day, another maritisan day. Este pang inabuhay pala. Hello mga ka-boarders! Welcome back sa vlog ng isang boarding house caretaker. Namimiss ko talagang maninda dito sa munting tindahan ko. Ang sarap din kasi sa feeling yung meron kang matatawag na sarili mong negosyo na kahit maliit lang to ay nakakamotivate talagang magsipag, magtiyaga at mag-ipon at umasang kahit papano ay may maibibigay kami sa aming mga anak. So ngayong umaga ay nag-refill ako sa mga display kong paninda. Hindi kasi ako nakapag-refill kagabi dahil sa ang bunso ko ay nag-alburuto na dahil sa inaantok na siya. Kadalasan talaga ay alas 9 ako magko-close sa gabi at alas 6 naman sa umaga. Mag-breastfeeding kasi ako kaya kailangan ko talagang sabayan ang bunso ko sa pagtulog niya. Baka pinag-anuhan ka, ano sulat niya? Ako sa'yo! So anyways mga ka-boarders, itong eksenang ganito ang sobrang nagpapamotivate din sa akin na di sukuan ang pagiging caretaker ko. Nakakagaan din kasi sa loob yung meron kang makakakwentuhan, tawanan sa loob ng bahay at yung tipong nagkakasundo kami dito ng mga boarders ko. Anyways, hindi ko na lang tinakpan ang mukha ng boarder ko dito kasi sabi niya okay lang naman at excited daw siya na baka makita siya ng mga kamag-anak niya sa Maynila. Taga Maynila kasi ito naka all white at napadpad lang siya dito sa Leyte dahil sa pag-ibig. Tutuwa nga ako sa kanya kasi napaka-supportive niya sa pag-vlog ko. Noong first time nga niya akong finalo ay nasabi pa niyang naiiyak daw siya at pinanood niya daw lahat ng mga vlog ko. Ay diba, sobrang sweet. So ito, i-flex ko pala sa inyo to mga ka-boarders ang tubig namin ngayon. Finally, problem solved na. Hindi nagigising tong partner ko ng alas 3 ng madaling araw para mag-ipon ng tubig at di na rin ako hihingalin kakabalik doon sa kabilang boarding house para magkati sa aming water pump. Ang laking ginhawa talaga mga ka-boarders na naayos na ang tubig namin dito. Kasi napaka-time consuming talaga noon at sobrang hassle talaga di lang sa side namin pati na rin sa mga boarders namin dito na matyagang umiintindi sa sitwasyon namin dito dati. At maraming salamat pala sa may-ari ng aming boarding house, ang amo namin sa walang pag-alinlangan at walang kuskus balungos na sumuporta financially sa pagpapaayos ng aming water supply. At syempre sa partner ko na sobrang sipag sa pag-asikaso sa pag-follow up lagi at pagproseso sa mga kinakailangang papeles para maayos agad ito. So kada hapon mga ka-boarders ay kadalasan mga 4 PM ay pupunta na ako sa kabilang boarding house namin para isaksak ang water pump namin doon. Andito kasi sa bagong boarding house ang main control ng aming tubig, so at least ngayon 2 beses na lang akong babalik dito kada hapon. Dati talaga ay aabot ako sa 6 na beses na pabalik-balik para ma-check kung may tubig pa ba or umaandar pa ba ang water pump namin dito. So pagpasok ko ngayon ay tahimik at walang tao dito sa may bandang harapan. Noon kasi ay inaabangan ako ng mga boarders dito kasi gusto din nilang mag-igib. Ngayon wala nang pila ng mga balde dito, halatang abunda na nga kami sa tubig. Thanks God! At balik ulit ako sa luming boarding house namin at ito sinalubong ako ng panganay kong anak. Kakauwi lang yan galing sa school at pinabantay ko muna sa kanya ang munting tindahan namin. May bibili daw kasi kaya pinuntahan niya ako. So anyways mga ka-boarders, baka na-curious kayo kung ano yung pinagmaritisan naming tatlo kanina at mukhang maganda ang buhakhak naming tatlo. Nako, wala po kaming sinisirang buhay mga ka-boarders. Ito kasing si Arlene na naka all white ay inintriga ako na magkamukha daw tong panganay ko at ang pamangkin niya. Tapos ayun, nung pinakita niya sa amin, biglang nag-loading pa naman yung cellphone niya. Ako, ninervyos daw ata siya. Kaya doon nagsimula ang aming tawanan na nadagdagan ng mga kung ano-anong joke lines kaya napabuhakhak talaga ng tuluyan. Piliin ngumiti araw-araw dahil ang kaligayahan ay hindi man laging perpekto pero laging sulit kapag pinili mong ngumiti. So ayun lang, live, love, laugh. Okay, bye!